Matapos tambakan at talunin ng Cleveland Cavaliers ang Golden State Warriors, kinailangan nilang matuto ng leksyon. Imbis na magmukmak sa pagkatalo, nag-focus sila at sinubukang talunin ang isa sa pinakamalalakas na koponan sa Western Conference, ang OKC Thunder. At ang dahilan kung bakit matagumpay ang laro nila ay dahil sa isang manlalaro na hindi gaanong napapansin. Bago natin talakayin kung paano nila tinalo ang OKC Thunder, siguraduhin ninyong i-like at mag-subscribe para tuloy-tuloy na tayong magsimula. Sa simula ng laro, si Chet Holmgren ay nasaktan, kaya napilitan ang OKC Thunder na maglaro ng small ball basketball. Isa sa mga hindi mo dapat gawin laban sa Warriors ay talunin sila sa sarili nilang estilo ng laro. Ang ginawa ng Warriors nang mawala si Chet sa court ay nag-penetrate, kick to the wing, at bumalik sa labas para sa isang 3-point shot. Ang layunin dito ay umatake sa paint para makakuha ng madadaling puntos dahil wala na si Chet doon. Dito, nag-set si Steph ng off-ball screen para makuha ang mismatch laban kay Isaiah Joe, at nang makuha niya ito, dali-dali siyang nag-finger roll. Sa kabila ng mga naysayers, kahit nandyan si Chet, patuloy pa rin ang Warriors sa pag-atake sa paint para makakuha ng makapangyarihang puntos tulad ng ginawa ni Draymond Green. Nag-swing siya ng bola sa paint, tapos binigay kay Gary Payton, na binato naman kay Wiggins para sa isang napakagandang double clutch layup. Pero ang bagay na nagpatibay ng paniniwala ko na mananalo ang Warriors ay sa second quarter, kung saan nagkaroon sila ng 3-point shoot-off. Sobrang intense ng shoot-off na pati si Jonathan Kuminga ay kasali. Sa isang play, nag-set si Kuminga ng screen para kay Buddy Hield, at matapos nito, si Kyle Anderson naman ang nagbigay ng napakagandang handoff kay Kuminga para sa 3-point shot. Nagkaroon din ng palitan ng 3-point shots mula sa OKC Thunder, at maging si Moses Moody ay sumali sa aksyon sa pagpapalawak ng floor at pag-shoot ng wide-open 3. Ang pangunahing usapan bago ang laro ay ang trash talk ni Draymond Green, na talaga namang nagpasiklab ng damdamin ng OKC Thunder team. Bago ang laro, nagbigay ng komento si Draymond Green tungkol sa OKC Thunder na talagang matindi. Ang Thunder ay kilalang nagkakaroon ng post-game interview kasama ang buong team, ngunit hindi ito nagustuhan ni Draymond. Ayon sa kanya, gusto nilang marinig ang inyong mga opinyon, hindi ang 7 tao sa likod na nagsisigawan. Sa kabila ng kanyang mga komento, ipinakita ni Draymond sa court na hindi lang basta-basta ang kanyang laro. Malinaw na ang Warriors ay isang hakbang na nauuna sa Thunder. Katulad ni Brandon Podzinski na nag-drawing ng charges, at ang Warriors ay hinahayaan si Alex Caruso na mag-shoot ng mga 3-pointer dahil mababa ang kanyang shooting percentage mula sa 3-point line ngayong season. Nang nawala si Chet sa court, nagpatuloy ang Warriors sa pag-atake sa paint. Si Kuminga ay nakashoot ng isang limitless 3-pointer, at pati na rin si Curry ay nagpatuloy sa pag-pierce ng defense para makuha ang madadaling layup. Kahit hirap si Curry sa unang 2 quarters, nag-step up siya sa 3rd at 4th quarter at nagtapos ng may 36 na puntos, 5 rebounds, at 7 assists sa 57% shooting. Nakakatuwang makita na bumabalik na si Andrew Wiggins, na nagtapos ng may 18 puntos, 8 rebounds, 5 assists, 3 steals, at 1 block. Si Draymond naman ay nagtapos ng may 11th assists at pinanatili ang solidong lineup ng Warriors kahit nahirapan sila noong unang quarter. Kahit wala si Chet rin sa Thunder, ito ay isang magandang halimbawa kung paano maglalaro ang Warriors sa isang playoff situation. Marami pa ring natitirang enerhiya si Steph Curry, at sa 36 na puntos na ito, malaking hakbang ito para makabawi ang Warriors mula sa pagkatalo sa Cavs. Ang video na ito ay tumutulong sa akin na gumawa ng mas magagandang video araw-araw. Salamat sa panunood, mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Salamat sa panunood at God bless mga ka-NBA fan clips.